Hello mga Kalingap, isang magandang araw at mapagpalang araw na naman po sa ating lahat mga Kalingap. Kumusta po kayo? This is Kuya Jens at kung bago lang po kayo sa aking YouTube channel, huwag niyo pong kalimutan mag-like and comment, share and subscribe. At click niyo na rin po yung bell button para lagi po kayong updated sa ating mga bagong upload na video. Ayan po mga Kalingap, at sa ngayong araw po magbabahagi na naman po tayo ng salita ng ating Panginoon na manggagaling po sa Mateo 15. Kaya kung kayo po ay may mga Bible po ay pwede po ninyong puntahan, i-check, basahin po natin at ibahagi po natin mga Kalingap yung salita ng ating Panginoon sa araw na ito na ating pag-aaralan at pag-uusapan. Pero bago yun mga Kalingap, nandito na po, nakabalik na nga po sa daet ang ating mga hinahangaang Kalingap, Love Team at syempre yung mga beneficiary po natin sa Kalingap ay nakabalik na po at muli po aabangan na naman po natin ang mga bagong update at kaganapan sa kanilang mga buhay. At mga Kalingap nga pala po, grabe po sa balita po sa TV ay grabe po na naman po mga Kalingap ang mga balita. Sunod-sunod po yung mga nangyayaring hindi natin inaasahan. Lalong-lalo na po sa mga buhay, sa mga buhay ng artista, may mga kilalang personalidad na bigla na lang nawawala, na nalaman natin na pumanaw na, may sakit, at may mga aksidente na hindi rin natin inaasahan or parang magugulat po tayo sa balita sa TV na grabe po yung mga aksidenteng nangyayari. Kaya naman talagang napakahalaga po na sa mga oras na ito, sa panahong ito mga Kalingap, napakahalaga na tayo po ay magbalik loob na sa ating Panginoon, humingi ng tawad, humingi ng paumanhin, magsisi sa ating mga kasalanan at muling magbalik loob sa ating Panginoong Jesus. Dahil ang oras nga po mga Kalingap, napakadali lang, ang buhay po ng tao ay napakaiksi lang po para po punuin natin ng galit, para punuin ng sama ng loob. Tayo po ay magpatawad na. Kung tayo man po ay may mga kinikimkim na sama ng loob, bitawan na po natin, magpatawad na po tayo at mabuhay po tayo ng nasa kalooban na po ng ating Panginoon. Mga Kalingap, kasi sobrang iksi lang ng buhay. Piliin po natin ang maging masaya at i-enjoy yung ating buhay habang sumusunod sa aral at turo ng ating Panginoong Jesus. At ito na nga po mga Kalingap, ngayong araw po ay ating babasahin ang nasa Mateo 15. Napakaganda po nito mga Kalingap. I-comment nyo po mga Kalingap yung inyong mga favorite Bible verse para mabasa rin po ng ating mga viewers and commentators. Ang topic po natin ngayon ay ang nagpaparumi sa tao. Ano nga ba talaga yung mga bagay na nagpaparumi sa isang tao? Ito po mga Kalingap, kahapon nag-upload po tayo ng vlog at ipapaalala po natin muli sa mga nakapanood. Ito po mga Kalingap, ang itinataas po natin sa pagbabahagi ng salita ng Panginoon ay ang Panginoong Jesus. Wala pong iba, hindi po sarili ko ang tinataas ko dito kasi ako po mismo ay aminado po ako na hindi po tayo perfecto, nagkakasala at wala po tayong ipagmamalaki. Pero ang Panginoong Jesus, ang itinataas po natin, pinagmamalaki po natin at ang pinupuri po natin sa pagbabahagi ng kanyang salita. So ito, dako na po tayo. Basahin po natin ang Bible verse sa Mateo 15 verse 10. Tinawag ni Jesus ang mga tao at sinabi sa kanila, "Makinig kayo at unawain ang sasabihin ko. Hindi ang pumapasok sa bibig ng tao ang nagpaparumi sa kanya, kundi ang mga lumalabas dito." Lumapit ngayon ang mga tagasunod niya at sinabi, "Alam niyo po ba na nasaktan ang mga Pariseo sa sinabi ninyo?" Sumagot siya, "Lahat ng halamang hindi itinanim ng aking amang nasa langit ay bubunutin. Hayaan ninyo sila. Mga bulag silang taga-akay. Kung ang bulag ang aakay sa kapwa niya bulag, pareho silang mahuhulog sa hukay." Sumagot si Pedro, "Pakipaliwanag niyo po sa amin ang paghahalintulad na sinabi niyo kanina." Sinabi ni Jesus sa kanila, "Hindi pa rin ba ninyo naintindihan? Hindi ba ninyo alam na anumang pumapasok sa bibig ay tumutuloy sa tiyan at idinudumi? Ngunit ang lumalabas sa bibig ay nagmumula sa puso ng tao, at ito ang nagpaparumi sa kanya sa paningin ng Diyos. Sapagkat sa puso ng tao nagmumula ang masamang pag-iisip na nagtutulak sa kanya para pumatay, mangalunya, gumawa ng sexual na imoralidad, magnakaw, magsinungaling at manira ng kapwa. Ang mga bagay na ito ang nagpaparumi sa isang tao. Ngunit ang kumain ng hindi naguhugas ng kamay ay hindi nakapagpaparumi sa tao. Ang Panginoong Diyos po ang nagpuri sa pagkabasa ng kanyang salita. So napakaganda po mga Kalingap. Grabe, relate na naman po ito mga Kalingap sa salitang ibinahagi po natin kahapon.
sa Mateo 12. Meron din po doon part na sinabi po ng Panginoon na ang mahalaga po mga kalingap ay bantayan po natin ang lahat ng salitang lalabas sa ating bibig. Maging watchful tayo sa bawat salitang bibigkasin po natin, kasi yun po mga kalingap ang nagpapakita kung ano ang nilalaman ng puso natin. Relate po siya dito sa Mateo 15 na ating binasa, ang nagpaparumi sa tao. Dito po kasi mga kalingap sa kwentong ito, parang nagkaroon po dito ng parang pambabash dun sa mga tao na hindi daw naghuhugas ng kamay, yung sinasabihan na marumi ang pagkain. So nagkaroon po ng pambabash dito yung mga ibang tao. At ipinaliwanag naman ng Panginoon, hindi po ang pumapasok sa bibig ang nagpaparumi sa isang tao, kundi po ang salitang lumalabas sa bibig po ng isang tao ang nagpapakita ng karumihan, mga kalingap. Kasi kung ano po yung lumalabas sa bibig ng isang tao, yun po ang nilalaman ng kanyang puso. Kasi sinabi nga dito na ang pagkain naman na pumapasok sa ating bibig ay inilalabas lang din po natin. Pasintabi po sa mga kumakain, pero yun nga po ang mga pagkain na tinitake po natin, kinakain po natin ay lumalabas din naman. So hindi natin pwedeng sabihan yung isang tao na marumi ka dahil marumi yung kinain mo. Makikita po natin ang isang tao na merong hindi magandang puso sa mga salitang lumalabas sa kanyang bibig. Kaya sabi nga, maging maingat po tayo, maging watchful po tayo, kasi sabi ko, sapagkat sa puso ng tao nagmumula ang masamang pag-iisip. So kung ano yung nilalaman ng puso natin, yun ang pupunta sa isip natin, at dahil yun yung umakit sa isip natin, yun ang nilalabas ng bibig natin. At doon nga, sabi dito sa verse 19, sapagkat sa puso ng tao nagmumula ang masamang pag-iisip na nagtutulak sa kanya para pumatay, mangalunya, gumawa ng sexual na immoralidad, magnakaw, magsinungaling, at pinakapanghuli po dito, manira ng kapwa. Kaya napakahalaga po mga kalingap na kung kayo man po ay merong mga nagagawang nabanggit, kung may mga nagagawang po kayong nabanggit dun sa mga sinabi natin kanina, binasa po natin kanina, ay ito na po yung pagkakataon na kinakalabit po tayo ng ating Panginoon, na tayo na po ay magsisi kung nabanggit man po doon yung inyong mga ginagawa pa po ninyo hanggang sa ngayon. Kung nabanggit po doon, ibig sabihin kailangan po natin magpalinis. Magpalinis tayo sa ating Panginoon, linisin yung ating puso, linisin yung ating isipan, para hindi na natin magawa yung mga kasalanang binanggit kanina ng Panginoong Jesus. Kaya napakahalaga po kung tayo man po ay nakakagawa ng nakakaisip man ng hindi maganda sa kapwa natin, ng mga masamang bagay, nakakaisip man po tayo, kung tayo ay merong mga nasaktan, nasiraan, kung meron man po tayong mga hindi sinasadyang masabing hindi maganda, ito na po yung pagkakataon na tayo po ay humingi ng tawad dun sa tao, humingi ng tawad sa ating Panginoon at magbago. Para po malinis yung ating puso, malinis yung ating isipan, at makita po sa atin yung buhay ng pagsunod sa ating Panginoong Jesus. So ang Panginoon po ay nangungusap, ang salita po ng Panginoon ay hindi lamang po sa ilang tao lang ipinapahayag, kundi po sa lahat po sa atin dito na nakakapanood, nakakarinig, sa atin po lahat ang tama po ng salita ng ating Panginoon. So yun lamang po mga kalingap, para sana po ay minatutunan po tayo ngayong araw na ito, at sana po ay maibahagi rin po natin sa ating kapwa at mga mahal sa buhay. So yun lamang po, at maraming po salamat sa inyong panonood. Please don't forget to like, comment, share, and subscribe sa ating mga video. God bless po, and Jesus loves you. Bye bye.